Dumating po ng linggo, October 29, si 14M ang aming supplier sa Camel, Winston, Mighty na mga sigarilyo. So bayad na tayo sa 10,660 na last time na consignment terms natin, and iyan po ay nagkakahalaga naman ng 16,000 mahigit. No? So yan naman po ang bayarin natin sa next na pagpunta nila. Kahapon din po linggo, may pasok pa sila Kuya Joseph, EKC store, at nakapagpadala din tayo ng mga ilan-ilang mga chichirya at ilan-ilang mga kulang-kulang natin kasi we cannot able to go out. So ayan, galing kay Tita Tessie yung pritong bangus. Yan na po ay nag-deliver kahapon ng mga galon dishwashing sa Danis, sila Daddy, no, at saka si Kier. So ito po gawa ni Daddy yan dahil lalagyan na ng mga chichirya namin yung shelves na yon. So nakakatuwa kasi si Daddy talaga can able to help us to make our life here at the store comfortable, no. So malaking tulong po iyan sa mga stocks. Hi guys, Mami Parkis here. Kamusta? Medyo tahimik, no? Barangay election today, officially, October 30. Leak your band. Kamusta naman ang mga benta, no? So far, kahit paano, kahit hindi kami nagbebenta ng alak, maganda ang sales, no? So, we need to follow the rules kasi wala tayong magagawa, no? Talagang kailangan natin yan. But anyways, ganun pa man, fighting lang. Bukas, mamimili kami. Marami kami pamimilin bukas, no? Lalo na mga candies kasi i-welcome naman natin ang ating November 1, no? So bukas din, October 31, birthday ng aking tatay, ng aking papa. He is already, ano ba ngayon? 2023 less, ay mali 2023 less 2020 12 11 years na si tatay ay nasa makabilang buhay. Yan. So, tatay, I miss you. Maraming salamat sa mga munting bagay na naituro mo sa akin. Hindi man naging ganun kaganda yung ibang part ng buhay namin ng paglaki namin magkakapatid, nating pamilya. Pinagpapasalamat ko pa rin na you and mom bring us out in this world, no? So, we should be still grateful, no? Ayun, yun lang. At sayang, hindi niya naabutan si Daddy, hindi niya naabutan yung buhay ko ngayon, no? Siguro lagi naka-gin niya. Mahilig sa gin yun eh. Ang dami ko pa naman gin, no? Marami tayong alak. Ayan, mananawa siya kakainom. Anyways, tatay, I miss you, I love you. And syempre sa nanay ko rin, kay Lola Park, no? Si Lola Park nga bisibisihan dun sa barangay nila. Ayan. Anyways, gusto ko mag-shoutout sa ating huling video. Mag-shoutout tayo. And then, before nga pala tayo mag-shoutout, share ko muna yung kay yung kwento ni Jess Alba. Nag-comment siya sa iba kong video. Nang sabi niya, siya din daw dati nangamuhan. Agri-vet daw yung pinagtrabahuhan niya. And talaga dumadating daw dun sa point na ultimo daw pagkain napaka maano sa pagkain, parang madamot sa pagkain. 66 pesos lang ang kanyang start-up na salary a day. And dumadating dun daw sa point talaga na sumasagot siya kapag talaga daw may tama siya. Sinasagot daw niya talaga yung kanyang amo. No? Siguro hindi naman literal na sasagot basta-basta, na to the point lang na talagang kailangan sagutin na yung amo, no? So, sabi pa daw ng amo niya is, subukan mong magnegosyo ng maging amo ka. Ganyan daw. So, umalis daw siya doon, nagsarili siya, and nag-asawa, and ginawa niya ang lahat nang sa ganun ay makapag-put up siya ng negosyo. Meron na sila ngayong barbershop, and may sari-sari store. At eto pa yung dyan, same lang yung establishment na inuupahan niya, ay doon din nangungupahan yung dati niyang amo. One time daw, nagkita sila, binati daw siya, kamusta na raw siya. So sabi niya, okay naman, nagsarili na daw siya, at yun nga, okay na siya. So, depende sa sipag, at depende sa tiyaga, mas malaki pa ang kikitain talaga compare sa kinikita niya na 66 pesos a day sa kanyang dating amo. So, life-changing inspiration, and it's a motivational stories coming from Sir Jess Alba, Sir Jess Alba, no? So maraming salamat Sir Jess na you still in my channel. Matagal ko ng viewers and subscribers si Sir Jess. And thank you for sharing So this is not to encourage you na mag-resign sa inyong mga trabaho. This is somehow makapag-isip kayo, magkaroon kayo ng realization na magkaroon kayo ng goal and dreams na in the future pag nakaipon, kahit pa paano maisip nyo pasukin ng negosyo, diba? Kung hindi naman kaya na maalis ang kung hindi naman kayang mag-resign, edi somehow, 'di ba? Pagsabayin ang sari-sari store at ang negosyo. Tulad na lang nung aking si Mamalu Aguirre yata, payarin yata siya
employed, no? May mga may mga subscribers ako dito na may sari-sari store and they are still employed. May mga OFW ako na subscribers na meron ng sari-sari store existing dito sa Pilipinas and they are still abroad, earning more, saving more para naman kung may plano silang mag-extend and they want to stay for good here na sa ating bansa. So maraming salamat to those subscribers and viewers na you still alam nyo, sa totoo lang, isa lang na imagine that. Before, hindi naman sobrang umaabot ng napakahaba, na sobrang haba. Yung aking mga vlogs, hindi sumusobra na halos 40 minutes na. Alam nyo, pag nagbablog ako, alam nyo mahaba ang vlog ko. And napaka-touching na munti lang ang aking subscriber. 13,000, marami na rin yun. No, 13,000 subscribers, may mga videos na nire-release na halos araw-araw ay nasa almost 30 to 35 to almost 40 minutes, pero may mga nanonood, no? Come to think of it, doon ko na-appreciate talaga kayong lahat lalo, na you willing to learn and you willing to adapt changes and try some new diskarte sa inyong hanap buhay. May mga iba dyan, matagal na rin sa hanap buhay compared to me siguro sa larangan ng pagsasari-sari store, but still they get some ideas. So maraming salamat po, no? Wala tayong ibang magiging dito kundi mag-sharing tayo ng ating mga ideas, diskarte, no, para sa ating mga kapwa kasari. So shout out to Maria Concepcion Nabueva, 9520. Ayan. Lagi daw siyang nanonood sa akin pero bihira daw siyang mag-comment. At ngayon ay nag-comment na siya. Ayan. Chanilyn Oriola. Hello, Mami Park. Silent viewer niyo po ako. Always watching from Zamboanga City. Sari-sari store owner. Ayan. Dami daw learnings, no? Clarissa Aragi 3570. Happy anniversary, Mami Park. No? So, we have talagang yung last week ng October. Yan po ang aming anniversary week. No? Namin ng daddy at ng si Kier Sikawi. Kaming pamilya, no? Siyempre, binuo nating pamilya to, di ba? Merch Vlog 7269, thank you sa pa-shoutout, watching always. Lucius Pink, yes, true, kaya mas okay ang cash na lang talaga, lahat sa tindahan mo hanggat maaari. I agree, no? Yan, Gina Lynn Casas 5275, sa akin po, Mami Park, discounted price lang po always dahil di pa kaya ng store ko mag-sale, Mami. So, bago tayo mag-continue, discuss natin to. Sa totoo lang po, pagka po kasi discounted price, actually po, mas may gastos po kayo. Unlike po doon sa nakakakuha kayo ng sa mga supplier nyo ng +1, same price, tapos ibibigay nyo din sa customer nyo, nakakalibre na kayo talaga ng pa-promo or pa-sales discount or sales promo, something like that. Ito po kasing mga terminologies na to ay halos magkakapareho, no? So, sa discounted price, hindi ko yan basta ginagamit kasi nga, it will lessen my revenue. So, pero pwede naman yan i-declare kung nagbi-BIR. Ang mga discounted, no, pag nagbibigay ka ng discount, gastos mo sa mga promotions, gastos mo sa mga charity works, no, na using your business, yan po ay allowable deduction. May allowable deduction po pagdating po kay BIR. However, doon sa mga tao na hindi naman nagbi-BIR, no, swerte nyo. Mapalad kayo. Yan. So, kaya ako, since kasi ang aking allowable deduction ay 40% optional, so lumagpas man sa 40 or bago man mag 40% ng gross income ko, ang allowable deduction sa akin is still useless din kung magkakaroon ako ng discounted na price. Kasi hindi ko din siya mai-deduct ko siya, pero as is kasi yung 40%, no? So, kasi isa sa mga ginagawa ng mga para medyo bumaba ang tax liabilities ay syempre kailangang mailabas mo lahat yung mga related business expenses ng negosyo mo. And with the proof, syempre may mga documentation. So kaya ako, mas pinili ko yung optional kasi for me, hindi na siya madiwara. Ano man ang ilagay ko sa aking libro, sa deduction, as is yun, 40% automatic. Ang deduction, allowable deduction from gross income. So sa mga hindi masyadong makakaintindi sa sinabi ko dahil ito ay about taxing, simulan nyo nang mag-aral ngayon pa lang para pag nagkaroon kayo ng transition at kailangan na talaga na mai-register ang inyong negosyo sa BIR, somehow meron na kayong idea. Meron na akong mga playlist, no, para mapanood nyo, ma-explain sa inyo na mga simple ideas lang yun para magawa nyo ng sarili nyo na lang, nang hindi nyo na basta kailangan mag-hire ng bookkeeper, no, gastos din kasi yan. So
I think Ma'am Ginalyn Kansas, kung hanap ka ng mga mas magagandang deal. Nang sa ganon, kahit mag-discounted price ka, mako-cover up pa din yung nabawas na revenue sa'yo, no? Kaya maselan sa totoo lang ang pagpo-promo, paggamit ng promotional strategy, ng discount sales, discounted price, buy one take one. Maselan po yan. Hindi po yan basta yung naisipan mo lang. Sa totoo lang po, no? Aware po kayo doon sa mga naengganyo kayo, nakikita nyo sa amin. Siyempre, yung mga vlogger na nagdi-discount kami, nagsisale kami. Ako po sa part ko, pinag-aaralan ko po yung mabuti bago ko po yung pinagdidesisyonan. Hindi po yan basta yung naisipan ko today, maganda mood ko today, magdi-discount ako, magsisale ako. Yan po ay binabasihan ko po ang mga past history sales ng aking tindahan, kung kaya ba ng tindahan, nasaan bang status ang tindahan, anong level, ano ba ang kalagayan ng tindahan ngayon pagdating sa sales, nasa peligro ba, nasa ano ba, ang mga customer ba ay kumokonte, something like that, no? Usually po ang mga nagagawa kong discounted or discount sales or promo, usually po ay yan na lang ay parang pabigay ko na lang sa mga customer. Kasi kahit hindi ako mag-discount, kahit wala akong promo, sales naman kami. Kaya lang, kumbaga ba, dahil napamahal na sa akin ang mga customer ko at talagang priority ko sila, gagawa na rin lang ako ng little act of kindness. E di syempre, kahit pa paano, priority ko din to, itong aking mga customer na tumatangkilik sa ating negosyo. So, giving back yan. Sa akin talaga, honestly speaking, more of giving back sa kanila. Kasi, meron man yan ako o wala, pag gusto nilang bumili, bibili talaga sila sa akin. Kasi ang diskarte ko naman diyan, as much as possible, no, I provide items na medyo mura-mura. So parang sa kanila, yung pagkamura ka ng 2 hanggang 5 piso hanggang 5 piso, mura ka compare sa ibang tindahan, yun ay feeling nila, napakalaki na ng na-discount nila, napakalaki na ng naitipid nila. Kaya, in my part, hindi ako nagagastos ng hindi ako basta-basta na nagagastos ng pagdating sa mga ganyan na ma-promote ang tindahan. So, yung sa discounted price mo, Ma'am Ginalyn Casas, sana din kapag ka-discounted price, hindi kasi kumpleto medyo yung ni viewer. Dapat may mga minimum na bilang, no, para naman ma-compensate. Kasi kailangan natin dito is magkaroon din tayo ng mataas na revenue, and at the same time nakapagbigay tayo ng magandang ayuda sa ating mga customer. So, paalala lang po ingat po tayo sa paggamit ng ating mga pagdi-discount, pagse-sales, no? Kung may mga items po na soon ay ma-expire, magandang gamitin itong paraan. Gawa po kasi kaysa pumalugi tayo, kaysa wala tayong makabig at all. But syempre, nakakalungkot, no? Dapat ay talagang iniingatan natin na kumuha tayo ng mga items na hindi basta-basta na i-expire ng mabilis or kaya ay matagal pa ang shelf lives, no? Katulad shelf life, nabubulol ako. So, katulad namin, this October, wala kaming expiration. Galing. May mga damages, yung di maiiwasan. Nagupit, nabutas namin, ganyan. So, may mga ganon. But, at least, ayon ay hindi inaasahan na ganon. Pero yung sasabihin mong ma-expire na malapit, yun ang parang medyo may kapabayaan. For me may negligence ng konti ang business owner para sa akin. And also kung yung sa pagdidesisyon ng pag-a-ads o ng product ay hindi rin naman nag-click na mabili. Kaya ina-advise natin na kapag kami ads on products tayo, gradually lang, no? Paunti-unti lang, hindi natin kailangan magugusto. Okay? So, ayan. So, Ma'am Ginalyn Casas, maraming salamat. Makakaya mo din yan na magbigay ng magandang sales sa mga customer mo. Ang importante lang, unahin mo muna na kumita ka ng maganda, nang sa ganun ay meron ka laging ma-produce na items para sa kanila at makapagpa-rolling ka ng makapagpa-rolling, and by that time, syempre, lalaki ang tindahan mo. You can able to have whatever pa, promo, discount, sales discount, kung ano man ang gusto mo, no? Nang hindi nasasaktan ang tindahan, hindi nasasaktan ang iyong kita, no? So, God bless to us. Ayan, God bless sa'yo, Ma'am Gina. Lawrence OFW Kuwait, ayan, ang dami daw laman ng fighter car. Ayan, Mama Neng's Vlog. Sa akin naman, Mami Park, open credit ako sa PMFTC. Pero yung camel ko, konti lang, mga 38K. No? Sana all. Hindi rin naman ako nagsasagad. Mahirap na kasi malaki din ang aking tanduay. Kaya baka di kayanin bukod pa sa araw-araw na may delivery. Dito naman po, ang tanduay hindi masyadong mabili. Pero ang mga Red Horse, Gin,
Alfonso, at saka, ano pa ba yun? Alfonso, at saka Emperador. Ayan, ako, grabe, napakabibili. Ang medyo nabibili lang na tanduay dito, hindi pa minsan marami, ay yung mga lapad, no, yun lang. At saka mga medyo matatanda na ang bumibili nun. So, yun lang. Sana all, ano. Sa PMFTC kasi, guys, tawag dito, depende din siguro kasi sa sa lugar, at saka depende sa may hawak sa iyo. So ako naman sa Camel, kaya naman na maliit lang ang dagdag sa akin, no, na actually nadagdagan nga ngayon yung aking PMFTC, sorry, yung aking Camel ng consignment, nadagdagan ng another 5k. So mga nasa around 15 to 16k na ako. So, mabagal. At bago pa ako nabigyan ng consignment na ganyan, taon ang inabot, no? Kasi, hindi naman ako direkta kay JTI. 14M ang aming distributor dito sa Bulacan. And, in this particular distributor, iba ang rules nila. So, hindi lahat ng customer nila ay bibigyan nila basta-basta kasi nag-iingat din. No? Kasi may mga ahente, mapabot PMFTC and anuman, and JTI or anuman mga distributor, may mga ginagawang hocus-pocus, kaya naman. So, nadadamay yung mga tulad naming mga sari-sari store na we can able naman to get more ng ibinigay nila na allowable consignment, no, na amount. Wala tayong magagawa, magtiis-tiis na lang. So, shout out to Dins Diokno 127. Hello, Mami Park, always watching here in Taguig. Meron din akong small business, pero hindi sari-sari store. Ang paninda ko is fries and drinks and siomai. Palugi ako nung pinapanood kong mga vlogs mo. Para kang kausap lang at pangtanggal ng stress. Ay, salamat po, no? Imaginein mo, iba naman yung niche na kanyang hanap buhay, pero I've been his inspiration, no? So, ito isa na lang din sa pinagpapasalamat ko, no, na sa vlogging, I don't know when I face the camera. Actually, nung mga una-una ko, medyo naiilag pa ako kasi limited ang oras ko nung mga bago-bago ako, nung hindi pa ako monetized. Ganito talaga ako. I can able to speak 30 minutes without anything na binabasa, without na hinahawakan, na kopyahan, script, something like that. And I treat the camera as like a person na kinakausap ko, no? So, thankful ako kasi hindi ko naman ito tinraining ng talagang sadyang training. Kumbaga ba, naging natural siya sa akin. So, masarap ang nagbo-vlog ng natural. Kasi, it gives you a freedom, no? Kaya hindi ako, kumbaga ba ako yung tipo ng vlogger na hindi ako masyadong pressured para ibigay yung napakagandang presentation. Kasi nga, ang gusto ko ay malayang talakayan, malayang pagsasalaysay, malayang pagkukwento. Yun yung gusto ko, ganon. Maraming salamat, no, Sir Dean, sa napakagandang compliment mo. Natutuwa lang ako kasi nakikita ko ngayon, marami nakaka-appreciate sa akin compare before, no. Iisipin ko, ang aking video, ang aking subscriber nasa 13,000 pala, sorry, ano ba yan? 13,000. With the single video, almost every day na nasa around 25 minutes pataas, almost 40 minutes pa. But if you see that, ang daming nanonood compare sa mga analytics ko before, no, ng views. Ang daming nanonood, natutuwa lang ako. And this is not because for me to gain revenue, syempre. This is to see you guys na imagine si Mami Park, interested kayong makinig ng 30 minutes na gayaw-yaw ako ganyan. No, may mga OFW na piniplay lang nila, ginagawa nilang pampatulog ang bunganga ng Mami Park. Natatouch lang ako, nakakatuwa. Thank you po, no? At hiling ko na sa kapapakinig nyo sa akin na kahit kay haba-haba ng video, you are still willing to learn. Yung learnings, no? Pinayaw-yaw nyo nga ako sa mga cellphone nyo, hindi naman kayo natuto, wala naman kayo naintindihan, no? So, you need to comment para maintindihan. Para kung di kayo may naiintindihan, ay pwede natin i-revise yung video, talakayin ulit natin, i-explain ko ulit, no? And kung kaya nyo naman na mag-self-learning, ano ba itong sinasabi ni Mami Park na ganitong term? Ma-google nga, ano kaya ang nito, ganito, ganyan. Magkakaroon kayo ng interest na mag-self-learning. So, yun ang napakaganda, napakahalaga nun. Binibigyan ko lang kayo ng idea and then, kayo na, bahalang minsan na gumawa ng paraan din para matuto. Pero kung di talaga naiintindihan masyado, and you want me to explain it further, gagawa tayo ng video for that, no? Siyempre, maintindihan natin, hindi naman lahat ay fast
fast to catch up or fast learner, no? Iba-iba rin pa rin syempre tayo ng kakayanan, no? Ayan, puro no. Parang si Gloria Arroyo. Ayan, Malu Aguirre. Ako din, Mami Park, di ko sinasagad ang credit limit ko kay Malboro. Walang tindahan na ayaw ng terms kasi napapaikot ang pera muna. Yes, it's true. Actually, sabi nung dati kong agent sa PMFPC, sabi ko, sir, binibigyan mo lang ako ng utang para makasales ka. Hindi, ma'am, binibigyan lang kita ng puhunan. Yan ang sabi niya nun, naalala ko. And siguro, we just have to use it wisely lang. Yung ating chance na magkaroon tayo ng consignment. Before, napapanood ko lang yan sa ibang mga vloggers. Kay 4S Vlogs, sorry. Napapanood ko lang yan, na ano ko lang yan. What it feels like na may consignment. Ano kaya yun? Siguro laki na may negosyo kasi can able to avail the consignment. Kasi, hindi lahat ng tindahan ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng consignment terms. Kaya pag napili ka, ibig sabihin nakikita nila ang potential sa iyong hanap buhay. Yun talaga yon, hindi dahil sa kaya mong magbayad din. Nakikita nila yon na may potential ang hanap buhay mo, kaya ka nakakapasa, and they offering you consignment terms. So yung iba kasi, iba ang takbo ng isip pagka naka-consignment. Ginagrab ng mga opportunity kasi daw gusto namin may utang kami, makautang, ganyan. And yung iba ay sila ayaw nila ng utang at sila. Sino ba ayaw ng walang utang? Sino ba ayaw ng may utang pala? Sorry. 'Di ba? Siyempre lahat ng mga nangangarap na walang utang. But there are times talaga na when it comes to business, mag-iisip ka if it's good credit or bad credit. Hello, no? Shout out sa mga masyadong feeling, no? Kasi may mga naririnig akong ganyan na sila daw walang utang kasi daw ganito ganyan. And then be it, no? Iingatan lang ang pagsasalita ng mga ganon kasi syempre napakaraming mga negosyante na they are into that, actually hindi naman yan talaga literal na utang. It is a consignment and it is a privilege na mabigyan ka ng pagkakataong maging reseller, distributor ng isang produkto and you just return the sales, no? Ganun lang naman yon. Ang challenge lang naman doon ay kailangan ay makabayad ka within the terms na inano nila, kung 2 weeks terms, 1 month terms, yun dapat, no? Makaano ka lang, makakomply ka. There's nothing wrong with that, no? Natutunan ko sa negosyo na talagang ginagamit iyan. And, Carl Jean Sumapong 7351, ayan, clap. Thank you po. Arlene Gonzalez 7907, lagi po akong nanonood sa vlog mo. Now lang nag-comment. Gusto ko yung abilidad mo sa negosyo, marami akong natututunan. Yan naman. And then, user-CV2NL3PW2C first. Yan. No? So, maraming salamat po sa inyo. No? And yan lang po muna ang ating vlog kasi magkakaroon pa tayo ng mga vlogs this coming days. Kasi, syempre, focus muna kami dito habang medyo wala pang masyadong bumibili. Mag-aayos kami ng mga paninda. Kasi yung mga dumating na paninda kagabi galing kila Kuya Joseph, yung iba hindi pa nakaayos. And bukas kasi mamimili kami. So, I need na mabisita ang mga bawat sulok ng ating tindahan. Okay, so gusto nyo ba na mag-vlog tayo ng papaano mag-checking si Mami Park ng mga stocks, kung papaano mag-desisyon si Mami Park sa pag-restocking? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba bigyan ko kayo ng idea kung papaano tayo nag-checking? Ayan, so ayan, sige, pagkatapos ng vlog na ito, i-upload ko, okay? Paisa-isa lang, habang tahimik ang kapaligiran. So, I love you guys. This is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye! Have a good day ahead of you guys. Have a good selling, happy selling, and make a good choice. Bye!